Ano nga bang diskarte ang dapat nating gawin sa ating tindahan kung ang asawa or yung husband ninyo ay merong bisyo gaya ng paninigarilyo o iinom? Hello everyone! Ito na naman ang topic natin ngayon. Ito ay related sa may mga tindahan tapos yung asawa nila ay may konting bisyo kagaya ng paninigarilyo at pag-iinom. Meron kasi akong nabasa sa comment section ng aking mga past videos guys. Ang sabi niya doon ay nagsara daw yung tindahan niya dahil yung partner niya ay may bisyo tapos kinukuha doon sa kanyang tindahan ng walang bayad. So itong ano bang tawag dito? Itong masasabi ko ay based lang doon sa mga videos na napapanood ko guys ha, kasi hindi pa naman kami nagsasama ng partner ko at saka hindi naman kasi yun yun kaso once a week lang. Ganito kasi yun guys, kapag meron tayong kinukuha sa ating tindahan tapos hindi natin ito binabayaran, kailangan bawiin natin ito sa ibang items kagaya ng paggagawa natin ng kung ano-anong mabebenta natin sa ating tindahan kasi hindi naman lahat ng mga partner natin ay merong trabaho. So hindi talaga nila mababayaran kung ano ang kukunin nila or kukuhanin nila sa loob ng tindahan. Wala namang kaso dun guys kung tumutulong naman sila sa iyong negosyo. Kasi kung susumahin, negosyo yung dalawa yan, kaya kailangan talagang pagtulungan. Pero kung hindi naman siya nakakatulong sa iyo, ay naku, hingan mo ng bayad, oy. Kung wala naman siyang pambayad, aba, wag kang pumayag na kumuha lang siya ng kumuha dyan kasi ang hirap kasing bawiin nun kapag lagi na lang kumukuha tapos walang balik. Or mas maigi na bilhan mo na lang siya ng sarili niyang konsumo para wala nang kukuha doon sa loob ng tindahan mo at sabihan mo din siya na hindi talaga maganda yon na kukuha na lang siya basta-basta sa tindahan kasi yun ang isang dahilan kung bakit nagsasara yung isang tindahan kasi nga naubos mo na yung puhunan, wala na ngang kita, naubos pa yung puhunan mo. Pero kung may trabaho naman yung mga mister nyo or meron silang pinagkakitaan, ay ilista nyo siya tapos pagdating ng araw ng sahuran ay sisingilin nyo. Gano'n naman kasi dapat kapag may negosyo. Sabi nga 'di ba, ang pera ng tindahan ay pera ng tindahan. Pwede tayong kumuha pero kailangan natin itong bayaran. Kung gusto mong mapanatili or mapalago ang iyong puhunan ay ganun muna ang gawin nyo. Tsaka ka nakuha ng kuha dyan kapag alam mo na malaki na yung tinubo ng iyong puhunan, pero wag naman dapat sobra. Dapat katamtaman lang. Kailangan nyo din balansihin. Dapat nga kapag may tinubo na yung puhunan natin ay dagdag lang tayo ng dagdag ng paninda sa ating tindahan para mapanatili din ang profit natin na nakukuha. Ang hirap naman magtambag ani nga topic guys. Uy, dili ko relate pa. Char! Sa totoo lang guys, pareho lang kasi yung mga kinukuha natin na mga pangangailangan natin araw-araw at saka yung bisyo ng mga asawa nyo. Ako kasi ganito talaga ako sa aking tindahan. Diba nga kumukuha ako ng mga pangangailangan namin sa araw-araw kasi wala akong ibang income ba na pagkukunan ko tapos wala akong ipambayad dahil wala akong pera. Kaya ganito na ang ginagawa ko guys, bumabawi na lang ako sa mga dinadagdag ko sa aking tindahan. Kagaya na lang kapag gumagawa ako ng ice at ice candy. Kapag wala nang laman yung freezer ko, ay agad-agad akong gagawa. Once na maubusan ako ng pera doon sa extra na natira ba sa pinambabayad ko ng kuryente, kumukuha talaga ako sa benta ko ng ice at ice candy at yun ang pinambabayad ko. Kailangan lang talaga natin ng extra effort at madaming kasipagan kasi minsan talaga guys, di mo talaga maiiwasan na makakaramdam tayo ng katamaran kasi nga tao tayo. Pero kapag nakakaramdam kayo ng katamaran, ay nako, isipin nyo na lang yung mga bayarin nyo, yung mga utang nyo. Tingnan nyo at bigla kayong sisipagin yan. Kapag kasi ganitong mga negosyo, kailangan talaga natin ng extra kasipagan. Kasi kapag tamad ka at nagnegosyo ka, ay walang mangyayari sa bandang huli. Magsasara at magsasara yung tindahan na dugot pawis mo ang nagpapatayo. Kasi yung ipinangpuhunan mo dyan, hindi mo naman basta-basta kahit saan mo lang yan napulot. Pinapatuluan mo yan ng pawis, diba? Pwera na lang talaga kung hindi mo pinagpawisan yung puhunan mo dyan. Kasi naniniwala talaga ako kasi guys, na kapag hindi mo pinaghirapan ng isang bagay ay madali lang ito mawala sa iyo. Kagaya na lang yung pinampuhunan mo, kapag inutang mo yan ay mauubos ka agad yan. Depende lang siguro sa nagmamanage nito kasi nga yung tinutubo ng iyong negosyo ay doon lang din mapupunta sa utang, hindi mo mapaparoling sa iyong tindahan. Kaya kung kulang ang kita mo sa isang araw at may araw-araw kang binabayaran, ay saan pa ba kukunin yung ipambabayad mo, diba, doon sa puhunan? Wala talagang mangyayari sa ganun. Pinapagod mo lang talaga yung sarili mo sa wala, kaya tigilan mo na yan. Char. Pero kung madiskarte ka namang tao, ipagpatuloy mo yan dahil malayo ang mararating mo. O siya, at hanggang dito na lang muna guys. At kung may natutunan kayo,
naman ang ating video. Thank you for watching. Bye!